Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Bashad and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 6, 2025 and our topic is all about ano ang permissive will ng Diyos. So our concept is all about will of God. So ang permissive will ng Diyos ay ang kanyang desisyon na pahintulutan ng ilang bagay na mangyari kahit hindi niya ito gustong moralmente, tulad ng kasalanan o masamang pangyayari. So, ginagalang po ng Diyos ang kalayaan ng tao, pero ginagamit niya ang lahat ng sitwasyon para sa mas malaking kabutihan at katuparan ng kanyang plano. So, ang sovereign will naman ng Diyos ay ang kanyang ganap na kapangyarihan at kontrol sa lahat ng bagay. So, wala ni isang pangyayari sa mundo ang hindi saklaw ng kanyang plano dahil lahat ay nagtutungo sa kanyang kawalhatian at layunin. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 50 verse 20, ASND version. Totoo na pinagplanuhan ninyo akong saktan, pero ginamit iyon ng Diyos para sa kabutihan. Iniligtas nga ang buhay ng maraming tao gaya ng nangyayari ngayon. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God respect human free will. So, ginagalang po ng Diyos ang ating kakayahang pumili or yung free will na tinatawag kahit minsan ay mali ang ating desisyon. So, hindi niya tayo ginagawang parang robot dahil alam niyang gusto niyang mahalin siya natin ng pusang loob. So, yung tunay na kalayaan kasi ay pagkakataon nating pumili ng tama kahit may tukso. Second is God does not approve but only allows evil. So, hindi kailanman sumasang-ayon ng Diyos sa kasamaan, pero minsan ay pinahintulutan niya ito para sa mas malaking layunin. So, for example, ginamit niya yung masamang balak ng mga kapatid na Jose para magligtas ng buhay sa panahon ng tagupto. So, sa pamagitan nito is pinapakita niya na kaya niyang gawing mabuti ang masama. And last is God cannot be blamed for evil and suffering. So, ang kasalanan at pagdurusa ay bunga po ng maling paggamit ng kalayaan ng tao. So, hindi ng Diyos. Pero kahit may sakit at hirap, isananatili siyang mabuti at tapat. Sa bawat pagsubok, ginagamit niya ito upang palaguin ang ating pananampalataya at karakter. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is praise God because He limits evil and suffering. So, syempre, dapat po tayong magpasalamat dahil may hangganan ng kasamaan sa mundo at iyon ay itinakda ng Diyos. So, kahit may problema tayo, hindi niya hinahayaan na tuluyang manaig yung kasamaan. So, ang kabutihan pa rin ng Diyos yung nananaig. Second is pray more because God responds to our free will. So, kapag tayo ay nananalangin, is pinapakita natin sa Diyos na handa tayong sumunod sa kanyang kalooban. Dahil ang panalangin ay hindi lang po paghihingi o humihingi, kundi nagbubukas po ng ating puso sa kanyang plano. So, ang Diyos po ay kumikilos kapag may pusong nagtitiwala at nananalig sa Kanya. And last is participate in God's healing and redemptive work. So, syempre, tinatawag po tayo ng Diyos na maging kasangkapan or instrumento ng Kanyang pag-ibig at kabutihan sa gitna ng masamang mundo. So, maaari tayong tumulong sa mga nasasaktan at ipakita yung awa ng Diyos sa kanila. So, syempre, sa ganitong paraan is nagiging bahagi tayo ng Kanyang plano ng pagtubos at pag-asa. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about how should we face the challenges of life knowing that God permits or limits evil and suffering. So, dapat nating harapin ang mga hamon sa buhay ng may tiwala at pag-asa. Dahil alam natin kahit pinahihintulutan ng Diyos yung ilang pagsubok is may dahilan at layunin siya. So, hindi niya tayo pinapabayaan, kundi tinuturuan tayong magtiwala sa kanyang karunungan at syempre yung timing. So, tulad kasi ni Jose, kahit may masakit na nangyari sa kanya, is nakita niya sa huli na ang lahat ay bahagi ng mabuting plano ng Diyos para sa kanya. So, natutunan ko sa devotion na ito na kahit minsan hindi ko naiintindihan kung bakit may masamang nangyayari, dapat pa rin tayo magtiwala na may ginagawa si Lord sa lahat ng ito. So, yung mga pagsubok kasi ay hindi pala nagdaan ng kanyang pag-abandono sa atin, kundi pagpapanday sa ating pananampalataya. So, sa araw-araw is piliin nating magtiwala sa Kanya at tumulong sa iba bilang paraan ng pakikipagbahagi sa Kanyang kabutihan. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po dahil kahit may mga bagay na hindi po namin maunawaan, alam ko may mabuti ka pong plano. Lord God, tulungan mo po kami magtiwala sa iyong plano at magsasingin ng ibang tao o ikaw sa mga pagsubok. Lord God, in Jesus' name we pray. Amen.